Karong gabi una, no, Father J. Mulanda will share to us, no, in continuation regarding sa atong pagtuon on the Eucharist, no, as we have heard sa mga milabay nga, I believe it's already 4 Sundays ago, regarding on John chapter 6, no, or known as the Eucharistic Discourse, no, pinaagi sa pagtudlo ni Father J, no, kanatong tanan mas masabdan pagid nato kung unsa kining gitawag nato nga misteryo sa balaan nga lawas ug dugo ni Kristo. Amen. Jesus said, those who believe will have eternal life, no? So whether you believe or not, human pagtudlo ni Father J, one thing is for sure, for those who believe, you will have eternal life. No? So, di na to lang ngayon, let us all welcome Father J. Mulanda. Meron na. Yan. John chapter 6, verse 53. Let me read this. Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life." Ang balaang lawas o ang dugo sa atong Ginoong Kristo, mao kana ang pagkaon nato or gitawag na espirituhanong pagkaon, spiritual food and spiritual drink. Sa pisikal na panghinanglanon nato, challenge ko kayo. Sino yung nagpa-fasting sa inyo? Pag nag-fasting kayo, di ba? Parang unang nararamdaman niyo yung gutom. You crave for food. Mga man mo. No. We long for food. I don't know kung merong makakasurvive ng 1 linggo na hindi kumakain at hindi umiinom ng tubig. This is true to physical necessities, mga panghinanglanon natin sa lawas nun. Sa espiritual na panghinanglanon nato, mao nagihatag sa atong Ginoong Kristo ang iyang lawas o ang iyang dugo, aron makakaon kita sa langit ng pagkaon. Ang problema nato, mas gihatagan nato ng pagtagad o importansya ang mga lawas ng mga butang. Amen ba? Tinod, dili? Di ba? Pag nagutom ka, bisan gabi, mangita mo na magpagkaon sa rep. Di ba? Kitang mga Pinoy ba? 5 meals a day man ta. Mao itong mga mag-attend sa sabit, naningkamot ko na mahatagan ng 5 pagkaon to ba? Breakfast, lunch and dinner, tapos merong morning snack, meron pang afternoon snack. Kita mga Pinoy ba, no? Meron pang midnight snack. Mo mata mo sa kadlawon, manghita pa po sa rep. We give importance to mga pisikal na panghinanglan nato. Pero kinsa sa inyo, ang wala naka-attend ng Domingo, manghita sa lawas ni Kristo o sa iyang dugo na makakalawat mo. Sayon ra na mag-ingon mo na, dili lang sa kumuattend, Pader, kay panginabuhi ba? Amen ba? Tinodili? Tinodili? Basin na makakrak ko ba? Bakit nag-invento ko ng istorya? No? Mas madali yung isalikway na dili mo maka-attend ng Sunday na makakalawat mo sa Domingo kaysa na magutom ka na dili mo punan ang imong kagutom. Simple lang sinabi ni Jesus Christ.
I say to you, unless you eat of the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourself. Sa Binisaya pa, kung dili mo mukaon sa lawas sa anak sa tao, o mag-inom sa iyang dugo, wala kay kinabuhi sa imong kaugalingon. Simple lang, no? If you don't eat, you die. And if you don't drink, you perish. Kung dili ka makakaon, mamatay ka. Kung dili ka makainom, madaot ka. Ganun lang kasimple yun ba? Pero nga naman, dili nato hatagan og importansya ang mga espirituhanong butang. Kay dili man kita naanad na makasinati sa mga espirituhanong butang. Abi ninyo, muduol na takang Kristo kapag kanang kamatyonon na mo ba? Sipon-sipon lang, dili ka pa. Sipon-sipon rani, tambal rani. No. Kanang kasakit gamay, kanang painkiller rani. Pero pag cancer na, Lord, oh Lord. Di ba? Kung gamay-gamay rin ng mga problema, kaya pa na ako ni. Pag problema na gyud, kanang dako na bitaw, tsaka ka mudul kang Kristo ba? Nga naman nanimba mo karon. Paano kay kanang kinabuhi, lisod kinabuhi ba? No? Sunod-sunod na. Tapos nung nakahayahay na gamay, wala na sad ba? Sino dili? Tanggapin nyo lang yung katotohanan na yon. And Jesus Christ said that he who eats my flesh and drinks his blood has eternal life. Kinsa kanato ang gusto na makadawat og kinabuhing walay katapusan. Taas kamot. Taas kamot. Kabalo nyo ba na ang kinabuhing walay katapusan magsugod karon? Dili man na pagkamatay ninyo dito ra na mo magsugod. Sakto dili. So karon pa lang, sabi ni Kristo, kung gusto mo ng kinabuhing walay katapusan, kinahanglan magkaon mo sa iyang lawas ug dugo. Kinsa sa inyo magkaon once a year? Nga naman magsimba mo once a year. Kinsa magkaon once a month? Pero magsimba once a month. Once a week na lang lagi ba? Dili niyo pa anuhan. Di pa ka ng paningkamutan. Now, may nagmangutan na pa ba kayo na ang pinag-uusapan natin ang Balaang Eucharistia? Siguro, meron pang pinali yan 5 linggo, 5 ka Domingo, paghisgutan kini sa kanang nagsugod siya nung 17th Sunday sa ordinaryong panahon, sa ordinary time, no? 17, 18, 19, hanggang 17, 18, 19, 20, 21. 21st Sunday, katapusan. No? So, ika-4 na raw, sabi ni Father Rex, ika-4 na tong Domingo ba? No, 4 na Domingo. Sabi nung mga naggawa ng readings natin, nagmugna, when we talk about the Eucharist, sabi niya, murag kulang man ng 1 ka Domingo ra ba? So, inispread nila, no? Hinimay-himay yung John chapter 6. So, da kita makabaton, makakaton kita sa balaang lawas o dugo sa atong Ginoong Kristo. Kanang pagtuon nato na kana lawas ug dugo ni Kristo, ang balaang Eucharistia, dili na lalisan na. Lalisan pa ba nato na? Ang lalisan nato nga numan wala ka mukaon. No? Pag mayroong pan, ay dili man taganan sa pan, no? Adobo. No. Inunon, sugba, sutukil, sugba, kilaw, tinola, ana sa pano. Gutom ka, mukaon ka, dili. Ayaw ra ako kanang kanding ba? Huwag lang kanding. Ahinan mo ko ng kanding kahit sao naman yun. Kanding. Pansit ra. Nakasabot nyo? Mukaon mo. Matag Domingo, nag-andam ang Diyos, aron makabahin kita sa iyang lawas ug dugo, na pagkaon nato sa kinabuhing magadayaon. Kana man ang tambal sa ato mga kasakiton. Sumong gumaling, party ka ng Eucharist, tambal man na.
Makasalanan ka, tambal man na para mawala ang kahugaw nimo sa imong mga kasala. Amen ba? Di, gusto ko lang kayo kumbinsihin na every Sunday, anhi mo, makakaon mo. No? Kana bang, libre naman eh. Yung pagkaon bitaw, paningkamutan pa ninyo ng kahago ninyo, magtrabaho mo. Wala pa mang food panda din, no? Text-text ka na ano ba? Meron na yatang ano, no? Delivery. Di ba? Pa-deliver ka. Ito, libre every Sunday. You partake. And what benefit that it give you is that you will have eternal life. Magkaon ka karon. Magkaon ka ng barbecue, pan, lunag. Madaot raman gihapon ka. Magkasakit man gihapon ka. Pero ang pagpartake sa lawas ug dugo ni Kristo, makahatag kanimo og kinabuhing walay katapusan. Nakita niyo ba 'yun? Kung ingnan ko kayo na ano mo na every Sunday makadawat mo ng 1 million, siguro anhi mo ng ano no. Puno ni ano ba? Mapuno ni. Pero labaw pa sa 1 million ang gihatag sa inyo sa Ginoong Hesukristo. Eternal life. Sugot ka, ana, dili. Eh, bakit mo hindi pa rin kayo umaatin pag Domingo? Absent pa rin. Absinot ba? KBL. Alam mo yung KBL? Kasal Bunyag Lubong. No? Mo-attend na ng ano ba? Naay isang member ng simbahan ba? Kada Christmas na siya mag-attend ba? Gipangutana siya ni ano? Nung obispo niya, yan man, every Christmas ramo mo attend. Di ka ba tinood na Kristohanon? Sabi niya, secret agent man ko. Reporting lang ko pag Christmas ba? Sa una. Wala may secret agent na Christian. Kasagara sa ato, secret agent ba? Nagre-report ra ka nang marag dito pa sa tumoy ba? Sa dulo ba? Every Sunday, we are all invited to partake of the Holy Eucharist. Now, ang pangutana, kini. Ang saon nato ang pagkalawat. Paano ba tayo magkalawat? Ang saon nato na. Una-una, kini no, the Eucharistic meal is a covenantal meal. Ulitin ko, no? Ang balaang Eucharistiya na pagkaon, ang pagkaon sa balaang Eucharistiya is a covenantal meal. Covenant meaning naatay ka ng kasabutan, no? Number 1, you will partake it with your own family. Sa imong pamilya. You know, nanay, tatay, pamilya. You know, mao naman to sa una, no, ginawa na natin to na practice, no? Every time na mag-Eucharist tayo, pamilya magtapok ba? The Eucharist is first and foremost a family meal. Pagkaon sa pamilya. Meron siya nagigikanan. Ano ba? Nanggaling siya. No? It has its roots in the Jewish Passover. Yung Passover sa Hudyo, ilang gihinumduman or parang commemorate yung pagluwas sa Diyos kanila dito sa Ehipto, sa pagkaulipon sa Ehipto. Okay? Alam niyo yung story ni Moses? Diba? Niliwas sila. So, they celebrated the Passover. Where the family will gather at the table and the father, yung amahan, will recount how God delivered them from slavery in Egypt. Iistorya nung tatay. So yan yung Passover. And this is where the Eucharist came from, di hanagikan. The Lord God made a covenant with the head of the household that He will deliver them. In Acts chapter 16, verse 31, St. Paul and Silas was speaking to the jail warden, yung sa head sa prisuhan. Kay nag-ano man sila, no? Nabukas yung mga ganghaan nahadlok tong prison guard. Sabi nung kanang he will take his life. Sabi niya, don't take your life. Hindi kami mo gawas. No, dili mi mo ikyas ba? Then Paul and Silas said to him, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.
Magtuo ka sa atong Ginoo Kristo, maluwas ka, ikaw ag ang imong panimalay. The salvation that God is giving us is not just individual. He is saving us, the whole family. That's why the Eucharist meal is a family meal. Dada ang buong pamilya, pagkalawat mo. Then, number 2, you partake the Eucharist with your own community. Kaya anong gustong pasabot nini? The Eucharistic meal is a communal meal. Dili lang imong pamilya, it's a communal meal, buong komunidad. Ang problema nato ni dako man ta sa henerasyon na kanang fast food generation, tinatawag, no? Ngayon, dati kasi yun yung term namin, pag tinuturo ko ito noon, ano? Fast food generation. Ngayon, food panda generation. Text na lang, ano? Naalala ko pa in time that my mother will cook food for us every day in, day out. Ngayon, kaya nagtrabaho naman po si mama, nagtrabaho naman po yung mga nanay, no? Wala na tayong magluto ba? So, order na lang ng food panda, order na lang diya sa karinderya ba? No? Hindi na magano ba ng luto. So, nasanay tayo. So, ngayon, lumaki tayo ng ganun din. Akala natin, dahil pagkaon ni sa kinabuhing dayon, pwede na akong kuhaon sa karinderya dito sa gawas. So, mukhaon mo, ay, Father, dili ko kasimba kay isang oras sa misa nato pag Sunday dire. 7:30, sa'yo man, dito man sa Santa Rita, ano man to? Kanang murag, ilan ang misa dito? Murag dalawa, tulo, no? Na mismo yung per service, makaapas ka pa, no? Dito na lang ko, Father, kay kalawat naman gihapon to. Hindi, oy! Yung giandam na pagkain ng Diyos para sa ilaha mo na. Yung mga inahan, no? Kanang musugod ka na yung anak mo pag wala, dili, manlami ang pagkaon diri. Dito ra ko sa kapitbahay, amoyan naman dito, baka amoy litson ba? Diri bulad, sumwaw na ko dito. Hindi pwede, di ba? Pwede ba yun? Hindi. So ayaw pagpunta dito sa inyong kanasilingan nato na simbahan. Hindi natin sinasabi na hindi sila balaang Eucharistia, hindi lawas ng dugo ni Kristo yon. Lawas ng dugo ni Kristo yon. Pagkaon sa kinabuhing magadayaon para sa kanila. Kuha niyo yun? Nakuha niyo hindi? Ayaw niyo pangalawat sa bisan asa. Diri kayo yung mga lawat. Amen ba? So every Sunday, meron kayong bahin diri. Pag pumunta kayo ron sa Kapikas, o bisan pa sa laing lugar na magkalawat mo, ang tawag sa inyo doon, gate crasher. Wala man ka giimbita diri. Hindi man ni piyesta ba na kanang murag piyesta kanang murag sige lang sulod lang mo bisan kinsa ana ba no? Kabalo niyo ka namang mangaon sa piyesta na ingon ana pagkahuman ng gabi kalibangon na. Mao na kalibangon ang inyong kinabuhi kay didto mo mangaon ba? Bisan asa. Kasabot dili. So unsa man ang akong gusto pasabot karon? The Eucharistic meal is a communal meal. This is the community where God planted you. Dili ka gibutang sa Ginoo ba? Unsa man ay kanang katunayan, unsa na kanang proof. Kanang proof na dili ka gibutang ng Dios. Naa ka man. Wala ka man gibutang dito sa laing dapit. Yung mga pare, dili man mo na ordain. Mga deacons, dili man mo gi-ordain, si bishop man nag-ordain sa inyo. Nga naman mo lakaw mo, magngita mo glaing obispo. Kinsa sa inyo, kanang murag, sinsa ninyo mga inahan diri, inahan amahan, ganahan ninyo, mag-ingon ang inyong mga anak na, pa, dili naman ko ganahan nimo, mangita ko, laing papa, kay, katong, mas gwapo man itong papa dito ba? No? Parang kapitbahay namin, narinig ko, pinapagalitan yung anak niya. Ikaw, bagsak na naman ka sa imong exam. Ana, di ka gumayad dun sa mga mulanda. Ang mga anak, pasado, maraming medal, bright kayo. Naulaw man tong bata ba? Narinig ko sabi, bright man ang ilang papa.
Sa ano, joke na. Pampagana na ba? Dili mo mangita ulaing amahan, dili mo mangita ulaing komunidad. This is a community where you belong. Kapamilya, kapuso, kapatid. Kini na ni. Ayun, magbalin ng channel. Remote control mentality po ba? Dili ko ganahan na ni Salida. You know? Ay, sa Domingo, wala man si Bishop. Padre Rex. Dili ko ganahan. Dito na ko magyat. Sao naman na, oy. This is a community meal. Communal meal. The Eucharistic meal is not a karinderya turo-turo style. It is to be eaten with your covenantal community. Kinahanglan mo, kaon ka sa covenantal community mo. This is your home. Maukin ang inyong panimalay. Every Sunday, invited kayo kaon dire. Pagkaon mo, let's partake of the meal every Sunday so that you will have eternal life. Maayong gabi kanatong tanan.